Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa kindness or in Tagalog, kabaitan, no? Ang pagiging mabait guys, no, hindi siya isang pakiramdam, no, kung hindi ito ay sa pamamagitan ng mga gawa or sa pamamagitan ng mga kilos ng isang tao, no. Pwede nating maipakita yung pagiging mabait natin sa ibang tao sa pamamagitan ng mga aksyon na ginagawa natin para sa kanila, no, or sa pamamagitan ng pananalita natin or sa pamamagitan ng pag-uugali na ipinapakita natin sa kanila, no? Pwede nating maipakita yung pagiging mabait natin sa pamamagitan ng pag-offer natin ng tulong sa kanila or sa pamamagitan ng pagiging generous natin sa kanila, no? Or sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng magandang kaugalian sa kanila, yung paggalang natin sa kanila, or maging maunawain tayo sa kapwa natin, no? I-consider natin kung ano man yung nararamdaman nila, no? Sa ganung paraan, pwede natin maipakita sa kapwa natin yung kabaitan natin, pero sa realidad ng buhay natin ngayon, no? Marami na ang mga tao na hindi nagtataglay ng kabaitan kasi pinaniniwalaan ng mga ignorante na tao na kapag ikaw mabait ka ay mahina ka, at saka pinaniniwalaan din ng iba na kapag ikaw mabait ka, hindi ka kagalang-galang or at hindi ka karespe-respeto, no? Alam niyo ba kung bakit ganun ang paniniwala ng iba, no? Kasi sila ay mga ignorante, no? Walang alam sa mga salita ng Diyos, di ba? Nagpapakita lamang yun na sila ay hindi nagbabasa ng mga salita ng Diyos, no? Kaya nila pinaniwalaan na kapag mabait ka ay mahina ka, no? Kasi ibig sabihin lang nun kapag mabait ka, no, madali kang manipulahin, madali kang kontrolin ng ibang tao, at saka kapag mabait ka, madali kang pagsamantalahan ng ibang tao, di ba? Maaring no, gagamitin ka lang ng ibang tao or samantalahin nila yung kabaitan mo, di ba? Ganun ang paniwala ng iba, no? Depende naman yun sa tao na mabait kung ikaw ay magpagamit ka sa iba at kung ikaw ay hahayaan mo yung sarili mo na i-disrespect ka ng iba or hahayaan mo yung sarili mo na manipulahin ka ng ibang tao, no? Nasa iyo naman yun ang pagkukontrol, di ba? Pwede mo namang maipakita yung kabaitan mo sa iba na mananatili pa rin yung respeto nila sa inyo, no? Kasi nga, sa realidad ng buhay natin ngayon, ang mga tao ay mga mayayabang na, no? Kaya ayaw nila na maging mabait kasi nga ayaw nila na sabihan sila na mahihina, no? Kasi ang pagiging mabait kasi guys, no, nag-i-involve ito ng pagiging mababa ang loob, di ba? Kapag ikaw isang taong mabait, no, ibig sabihin lang, no, nagtataglay ka ng kababaang loob, kasi kapag hindi mababa ang loob mo, hindi ka makakapag-offer ng tulong para sa ibang tao, hindi ka maging generous sa ibang tao kapag hindi mababa ang loob mo, hindi ka makapag-serve sa ibang tao kapag hindi alam ng iba na sa halip na tignan nila bilang kahinaan itong pagiging mabait ay isa itong kalakasan ng ibang tao, kasi nga hindi lahat ng tao kayang magpakita ng kabaitan, hindi lahat ng tao nagtataglay ng kabaitan dahil marami na nga ang mga tao na mayayabang nilamon na ng mga pride nila, no? Hindi lahat ng tao ay kayang magpakumbaba, kaya kung totoo sino itong pagiging mabait ay isa siyang kalakasan ng isang tao, kasi bihira na lang ang nagtataglay ng ganitong pag-uugali, no? At saka ang kabaitan na ito ay kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang mga taong mababait ay binibigyan ng reward ni God. Dapat yun ang intindihin natin, no? Yung sasabihin ni God sa atin, no? Yung reward na matatanggap natin kay God, dapat yun ang bigyan natin ng pansin, hindi yung huwag nating intindihin na ang sasabihin ng ibang tao na kapag tayo mabait ay mahina tayo sa paningin ng ibang tao, no? Hindi mahalaga ang sasabihin ng ibang tao, mahalaga yung sasabihin ng Diyos sa atin, mahalaga na nasusunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos, di ba? Ang kalooban ng Diyos sa atin ay maging mabait tayo sa lahat, kaya dapat yun ang nasusunod, no? Patunayan ko sa inyo sa Bible guys, no, na iyan ay pinag-uutos sa atin ng Diyos, no? Basahin natin dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, no? Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ibig sabihin, no, maging mabait daw tayo sa isa't isa at maging malambing tayo at maging mapagpatawad tayo sa bawat isa sa atin, no? Kapag may nagkasala man sa atin, dapat ay patawarin natin kasi required ni God sa atin, no? Katulad daw ng pagpapatawad ni God sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ni Jesus Christ, di ba? Kaya mahalaga talaga na maging mabait tayo kasi yan ay kautusan ni God sa atin, no? At saka ang sabi naman dito sa Proverbs chapter 11 verse 17 naman, a man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. Ibig sabihin, no, ang mga tao daw na mababait ay sila din ang magbi-benefit nito, kasi kapag mabait ka sa kapwa mo, no,
maaaring ganun din ang balik sa'yo, maging mabait din ang mga tao sa'yo kasi ganun ang ipinakita mo sa kanila. Pero kung ikaw man daw ay isang malupit, di ba? Sasaktan mo lang yung sarili mo kasi kapag malupit ka sa ibang tao, ganun din ang balik sa'yo pag mamalupitan ka din ng mga tao na pinagmamalupitan mo, di ba? Kasi nga, golden rule nga, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ganun din ang balik sa'yo, di ba? Kaya dapat lamang ay gumawa tayo ng kabaitan sa kapwa natin para ang balik sa atin ay kabaitan din, di ba? At saka ang sabi naman dito sa Luke chapter 6 verse 35, no? But love your enemies and do good and lend expecting nothing in return. Ibig sabihin, no? Mahalin daw natin yung mga kaaway natin at gumawa tayo ng kabutihan para sa kanila at saka magpahiram daw tayo sa kanila nang wala daw tayong inaantay na kapalit. Yan ang pinag-uutos sa atin ni God, no? Kung ikaw mabait ka na tao, kayang-kaya mong gawin itong pinag-uutos ni God na ito, no? At saka sabi naman dito sa Romans chapter 12 verse 21, do not let yourself be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang ibig sabihin, no? Huwag mo daw hayaan yung sarili mo na maghiganti ka doon sa mga tao na gumawa sa iyo ng kasamaan, no? Sa halip daw ay gumawa ka ng kabutihan para doon sa mga tao na nagkasala sa iyo o gumawa ng kasamaan sa iyo, no? Sa papanong paraan nga ba, no? Yung mga nagkasala sa iyo, no? Dapat ang iganti mo sa kanila ay patawarin mo sila or ipag-pray mo sila or gumawa ka ng magagandang bagay na para sa kanila, pakitaan mo sila ng kabaitan, di ba? Ganun sa ganung paraan mo sila dapat gantihan. Huwag mo daw silang gantihan ng kasamaan, kung hindi, gantihan mo sila ng kabutihan. Gumawa ka ng kabutihan para doon sa mga tao na gumawa ng kasamaan sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka, ang sabi naman dito sa Proverbs chapter 31 verse 26, she opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Ibig sabihin, no, para sa mga babaeng mababait, no, ang tunay daw na babaeng mabait ay kapag nagsasalita ka ay ang mga nilalabas mo sa bibig mo ay yung mga words na kapulutan ng aral ng iba, no? At saka kung ikaw tunay na mabait na babae, dapat ay marunong kang magturo ng kabaitan sa kapwa mo, di ba? Ang ilalabas mo sa bibig mo yung mga gandang pananalita para maturuan mo yung ibang tao para maging mabait din sila sa pananalita nila, sa kapwa nila. At saka ang sabi naman dito sa Romans chapter 12 verse 15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no, dapat daw ay magsaya tayo or maggalak tayo sa mga kung ano man yung success ng ibang tao, di ba? Mag-celebrate tayo sa success ng ibang tao at saka makiramay daw tayo sa mga tao na nagdadalamhati, no? Magdalamhati tayo sa mga tao na nagdadalamhati, yung mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay. Dapat marunong tayong makiramay sa kanila, no? Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito. Ano-ano nga ba yung mga paraan na pwede natin gawin para maipakita natin sa tao na tayo ay mabait, no? Una na talaga dyan, guys, no? Dapat mag-umpisa tayo sa sarili natin, no? Para maging mabait tayo sa kapwa natin, no? Unahin muna natin sa sarili natin, maging mabait muna tayo sa sarili natin para mai-apply natin itong kabaitan na to sa ibang tao, no? Pangalawa naman dyan ay may pakita natin yung kabaitan natin sa pamamagitan ng pagpupuri natin sa ibang tao, pag-compliment natin sa kanila, no? Yung simpleng pag-compliment, simpleng pagpupuri lang natin sa kanila, makakapagdulot ito ng kasiyahan sa kanila, makakapagbigay ng magandang pakiramdam sa kanila, no? At saka, pangatlo naman, pag-aralan natin yung pasasalamat, no? Marunong tayo magpasalamat. Kapag tayo mabait tayo, no? Dapat ay i-practice natin itong gratitude, no? Pasasalamat, doon natin maipapakita sa ibang tao na tayo ay mabait sa kanila, di ba? At saka pang-apat naman, para maipakita natin yung kabaitan natin sa ibang tao, dapat marunong tayong mag-thank you, di ba? Kung sila man ay nakagawa ng kabutihan sa atin, no? Bilang pagpapakita ng kabaitan din natin sa kanila, no? Magpasalamat tayo, magsabi tayo ng thank you para sa kanila. At saka panglima naman, may pakita natin sa ibang tao ang pagiging mabait natin sa pamamagitan ng pag-offer natin ng tulong sa kanila, di ba? Mag-offer tayo kung ano lang yung pwede nating itulong, di ba? At saka, pang-anim naman, may pakita natin yung kabaitan natin sa pamamagitan ng pakikinig natin sa kanila. Halimbawa, no, nagkukwento sila, may isinishare silang kwento sa atin, no? Dapat marunong tayong makinig, marunong tayong umunawa sa kanila, no? Kung ano man yung mga
isinishare nila sa atin ng mga kwento ng buhay nila. Pakinggan natin sila, di ba? Mag-exert tayo ng effort para makinig tayo sa kanila at unawain natin sila sa mga sitwasyon, kung ano man yung mga sitwasyon ng buhay nila, no? Pang-pito naman, pwede nating maipakita yung kabaitan natin sa kapwa natin sa pamamagitan ng ipagbukas natin sila ng pinto. Pwedeng ganun, di ba? Halimbawa, no, pumupunta kayo sa mga convenience store o pumupunta kayo sa mga malalaking kumpanya, no? Kaya pumasok kayo sa pintuan na nakasara, no? May mga kasunod kayo na halimbawa, may bit-bit sila or may mga baby silang dala-dala, no? Pwede natin silang ipagbukas ng pinto. Doon natin may papakita sa kanila na tayo ay isang taong mabait, no? At saka pang-walo naman, may papakita natin yung magiging mabait natin sa pamamagitan ng pag-donate natin sa mga tao na mga nangangailangan ng tulong natin, no? Pang-siyam naman ay may papakita natin ang kabaitan natin sa pamamagitan ng pagbalik natin. Halimbawa, no, may mga napulot tayong mga bagay or nakapulot tayo ng pera, no? Ibalik natin ito sa tunay na nagmamay-ari. Huwag nating aangkinin yung mga bagay na hindi sa atin, no? Doon natin may papakita na tayo ay mabait kapag marunong tayong magbalik ng mga bagay na mga lost and found, di ba? Yung mga napulot natin or na nakita natin ng mga bagay na alam naman natin na hindi sa atin, ibalik natin doon sa tunay na nagmamay-ari, no? At pang-sampu naman, maipakita natin yung kabaitan natin sa pamamagitan ng simpleng pag-smile natin, di ba? Pagngiti natin sa kanila kasi hindi natin alam yung mga taon na nginitian natin, no? May mga pinagdadaanan sa buhay, no? Sa pamamagitan ng simpleng smile natin, mapasaya natin sila, di ba? At saka ano nga pala guys, no? Paano nga ba natin maipapakita yung kabaitan natin na mananatili pa rin yung respeto ng ibang tao sa atin, no? Kasi ngayon nga, sa tulad ng sinabi ko, ang realidad ngayon kapag alam ng tao na mabait ka, hindi ka irerespeto, di ba? So, itatakil natin ngayon guys, no? Paano nga ba natin maipakita sa mga tao na tayo ay mabait pero mananatili pa rin yung respeto nila sa atin, no? Una na talaga dyan guys, no? Kailangan natin mag-set ng boundaries, di ba? Matuto tayong magsabi ng no kapag alam naman natin na hindi naman kailangang mag-yes tayo, no? Mag-no tayo kasi mapipil mo naman yan guys kapag ikaw ay sinasamantala na ng mga tao, no? Tulad sa akin, no? Sariling experience ko dati. Kasi may mga tao na ano, no? May mga tao na mapagsamantala talagang aminin na natin na talagang marami ngayon ang mga tao na kapag mabait ka, no? Pagsasamantalahan ka nila, no? Samantalahin nila yung kabaitan mo tulad sa akin noon, no? Nag-online selling pa ako, no? Ang dami talagang mapagsamantala na tao. Minsan nga may mga nag-iinuman, hinihingian ako ng pang-inom nila. Bakit ako magbibigay, di ba? Ikaw kung mag-iinom ka, dapat may pang-inom ka. Huwag kang mag-inom na yung ibang tao pa ang bibili para sa iyo, no? Pang mga ganong bagay guys, no? Hindi mo na kailangang intindihin yan, no? Matuto kang magsabi ng no, di ba? Isa pang naging experience ko, no? Bago mag-New Year, may bibilhin ako na pangsahog sa salad ko, no? Nagulat ako kasi nung bibilhin ko siya, no? Ang kilo, 500. 500 daw ang kilo noong bibilhin ko na yun. Hindi ko na lang sasabihin kung anong produkto, kung anong item yun, no? Basta pangsahog ko siya sa salad, no? Pakiramdam ko talaga na gusto akong gamitin lang nung nagtinda, no? Gusto akong pagsamantalahan nung nagtinda, no? 500 daw ang kilo noong nung bibilhin ko na yun, ang kalahati ay 250. Di syempre, umayaw ako, di bali nang hindi ako makapagsalad, no? At mga ganong pangyayari guys, no? Dapat marunong tayong humindi, di ba? Alam natin na sinasamantala na tayo, di ba? Gusto lang tayong pagsamantalahan, gusto lang tayong gamitin, or baka gusto lang gamitin ang energy natin para sila ay kumita ng malaki, para lumakas ang benta nila, di ba? Ganun ang feeling ko, ganun ang pakiramdam ko, kaya ako umayaw. Talagang hindi ko siya binili, hindi bali nang hindi ako makagawa nung salad ko na yon. Basta wag lang ako mapagsamantalahan ng mga tao na mapagsamantala. Para naman mapanatili pa rin natin yung respeto ng ibang tao sa atin kahit na tayo ay mabait, no? At saka, para respetuhin tayo ng ibang tao, kailangan i-practice natin sa sarili natin yung respeto natin para sa sarili natin, no? Pahalagahan natin yung oras natin, pahalagahan natin yung energy natin, at saka para mapanatili natin yung respeto ng ibang tao para sa atin, dapat ay mag-umpisa tayo sa sarili natin, no? Pahalagahan natin yung oras natin, no? Huwag natin masyadong igugol yung oras natin doon sa mga tao na hindi naman nagpapahalaga sa atin, at saka pahalagahan natin yung energy natin. Hindi lahat ng tao deserve ng energy natin, di ba? Hindi pwedeng gamitin na lang ng kahit na sino yung energy natin. Dapat mag-set tayo ng boundaries, no? At saka, pangatlo naman ay, huwag nating hayaan na
na yung mga tao ay mag-take advantage sa kabaitan natin, no? Kasi nangyari sa akin no, sobrang bait ko talaga dati noong nagtatrabaho pa ako, no? As in talaga, pag sumasahod ako kaliwat kanan, yung mga binibigyan ko, no? Hindi ko alam na tinitik advantage na pala ako ng iba, no? May isang pamilya ako na tinutulungan, no? Tuwing sahod ko, nagdadala ako ng grocery sa kanila, nagbibigay pa ako ng pera, no? May isang tao talaga doon na tuwing pupunta ako, kung ano man yung mga bit-bit ko, no, talagang nakikihati siya, as in, pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan. Samantalang, natulungan ko naman na, ipinasok ko yung asawa niya sa trabaho, tapos ganun pa yung asta niya sa akin, no. Talagang hindi natin maialis na may mga tao talaga na mapagsamantala, no. Kaya, huwag nating hahayaan na sasamantalahin nila tayo sa kabaitan natin, no. Kailangan din nating maging aware sa mga ganung tao, no, na mapagsamantala. Hindi dapat marunong din tayong kumilatis ng mga tao na mapagsamantala, no. At saka ano-ano nga ba yung mga characteristics or na dapat taglayin ng isang tao para masabi natin sa sarili natin na tayo ay isang mabait. Number 1 na talaga dyan, guys, no. Kung ikaw isa kang mabait ay maalalahanin ka sa kapwa mo, di ba? Marunong kang mag-alala para sa kanila. At saka number 2 naman, kung ikaw ay mabait, dapat ay ikaw ay compassionate towards others, di ba? Ibig sabihin, no, maawain ka or mahabagin ka sa kapwa mo, di ba? Kung may mga pinagdadaanan man sila, kung may mga hirap man silang pinagdadaanan, dapat ay marunong kang maawa, marunong kang mahabag sa kanila, gumawa ka ng aksyon kung paano mo sila matulungan, no? Number 3 naman ay kailangan mapagkawang gawa ka. Yun nga, yung marunong kang tumulong sa kapwa mo na nangangailangan. Tapos number 4 naman, kung ikaw ay mabait, kailangan nagtataglay ka ng pagiging maunawain. Dapat maunawaan mo ang sitwasyon ng ibang tao kung ikaw ay mabait. Number 5 naman, kung ikaw ay mabait, dapat tratuhin mo yung kapwa mo na may paggalang, may respeto ka sa kapwa mo. Tapos pang-anim naman, kung ikaw ay mabait, dapat ikaw ay open-minded. Ibig sabihin, kapag open-minded ka, bukas ang isip mo sa mga new ideas, di ba? Bukas ang isip mo sa mga iba't ibang pananaw ng ibang tao at saka marunong kang makinig sa iba. Yan ang ibig sabihin ng open-minded na tao, no? At pang-7 naman, kung ikaw mabait ka, dapat ay magalang ka, polite ka sa ibang tao, di ba? No, pang-8 naman, kung ikaw ay tunay na mabait, dapat ikaw ay hindi makasarili, di ba? Huwag mong intindihin yung sariling kapakanan mo lang, kundi intindihin mo rin yung kapakanan ng ibang tao, no? At saka, pang-9 naman, kapag ikaw ay mabait, dapat mapagpasalamat ka kung ano man yung mga natanggap mo, kahit na maliit na bagay man yan. Marunong ka magpasalamat. At saka pang-10 naman, kung mabait ka, dapat nagtataglay ka ng kababaang loob, di ba? Mababa ang loob mo, di ba? Hindi ka mayabang. Number 11 naman, kapag mabait ka ay dapat ay mapagpatawad ka. Di ba? Kung may nagkasala man sa'yo, madali lang sa'yo na patawarin sila kapag ikaw ay mabait dahil ikaw ay mapagpatawad. Number 12 naman, kapag ikaw ay mabait, dapat ay mapagparaya ka, di ba? Halimbawa man mo sa relationship, may third party na involved, ganyan, tapos alam mo sa sarili mo na mas matatag ka or mas matapang ka doon sa isa, mas maunawain ka or mas bukas ang isip mo doon sa isa, magparaya ka, di ba? Ibigay mo na, di ba? Tapos, number 13 naman, kung ikaw ay mabait, dapat ikaw ay mapagbigay sa kapwa mo, marunong kang magbigay sa kapwa mo na nangangailangan ng tulong. At saka number 14 naman, kapag ikaw ay mabait ka, dapat ikaw ay pasensyoso ka, di ba? Yan ang characteristics ng isang mabait na tao, no? So kayo guys, nagtataglay nga ba kayo ng ganitong pag-uugali, no? Para matawag ninyo ang sarili ninyo na kayo ay mabait na tao, di ba? Dapat taglayin natin ito, no? Kasi itong mga characteristics na ito, itong mga pag-uugali na ito ay kalugod-lugod at kaaya-aya sa paningin ng Diyos, no? Kaya dapat talaga magtaglay tayo ng kabaitan, no? Huwag tayong magpapanin lang kay Satan na inilalason niya ang isip ng bawat isa na kapag ikaw mabait ka, i-consider ka ng ibang tao na mahina ka na tao, or kapag ikaw ay mabait ka, i-consider ka ng iba na ikaw ay hindi ka respeto, no? Depende yan sa tao, guys, no? Kung ikaw ay hindi ka nagpaparespeto, talagang hindi ka respetuhin ng tao. At kapag ikaw ay magpapaniwala sa ano, no, sa sinasabi ng ibang tao, no, hindi ka magkakaroon ng reward kay God kapag hindi mo tataglayin itong kabaitan na ito, no, kapag hindi mo sundin ang kalooban ng Diyos na ang sabi ng Diyos sa atin, dapat maging mabait tayo sa
isa't isa, kasi yan nga ang isa sa kautusan ni God na lahat tayo ng mga tao dapat ay nagtataglay tayo ng kabaitan para maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng Diyos, no? Huwag nating intindihin yung ibang tao, no? Mas intindihin natin kung ano yung sasabihin ni God sa atin, di ba? Kung huwag nating intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi yan mahalaga. Tulad ng sinabi ko, ang mga tao na yan ay yung mga opinion ng ibang tao na yan hindi makakapagbigay ng kaligtasan sa atin. Kaya ang lagi nating intindihin si God, kung ano yung sasabihin ni God sa atin, di ba? Kung ano yung kalooban ni God sa atin, yun ang gawin natin, di ba? Maging masunurin tayo sa kautusan ng Diyos sa atin. Isa sa pinag-uutos ng Diyos ay yung magiging mabait tayo sa kapwa natin. Kaya sundin natin, no? Dapat lang talagang i-practice natin itong kabaitan na ito, no? Kasi sa pagiging mabait natin, no, pwede tayo magkaroon ng kaligtasan, pwede tayo mapagkalooban ni God ng reward, yung inheritance natin doon sa heaven, yung eternal life na promise ni God sa atin, no? So kayo guys, no, ano bang mas iintindihin ninyo? Yung sasabihin ng ibang tao, yung opinion ng ibang tao, or yung ma-fulfill nyo kung ano man yung mga kautusan ni God sa inyo? Di ba? Nasa inyo na yun guys, no? Dapat tularan natin si Jesus Christ, no? Maging follower tayo ni Jesus Christ na nung nandito pa siya sa mundo, no? Grabe yung kabaitan na pinakita niya sa mga tao, no? Sa pamamagitan ng pagiging mabait ni Jesus Christ, no? Ang ginawa niya dito sa mundo ay nagpagaling siya ng mga may sakit, di ba? Sa pagiging mabait ni Jesus Christ, no? Lahat ng may mga sakit na lumapit sa kanya, pinagaling niya. At saka yung mga tao na nakikinig ng preaching niya ay pinakain niya. Libo-libo na mga tao yung pinakain niya sa pagiging mabait ni Jesus Christ na nagawa niya yun, no? At saka nakikihalubilo siya sa mga tao na mga sinners. At saka siya ay nagkikare siya para sa mga byuda na mga tao, no? At saka may mga binuhay siya ng mga namatay na tao, no? Noong nandito pa si Jesus Christ sa mundo natin, no? Isa sa kabaitan na pinakita niya ay yung binuhay niya yung mga namatay na tao, di ba? Ilan din yung naisulat sa Bible na binuhay ni Jesus Christ yung mga tao na namatay na. Sa ganung paraan niya, ipinakita yung kabaitan niya dito sa mundo, no? At dahil sa mga ginawa niyang miracle na yun, dahil sa kabaitan ni Jesus Christ, no? Sinusundan siya ng mga maraming tao kahit yung mga nasa malayong lugar pa, bumibiyahe sila para marinig lang nila yung mga preaching ni Jesus Christ, yung mga salita ni Jesus Christ. Bumibiyahe pa talaga sila para pakinggan nila yung preaching ni Jesus Christ, no? Kaya dapat tayo maging follower tayo ni Jesus Christ, no? Maging mabait tayo sa lahat, no? Dapat pantay-pantay yung tingin natin sa mga tao, maging patas tayo sa lahat ng mga tao, no? So kayo guys, no, dapat i-practice na ninyo ito ngayon guys, no? Kung talagang gusto nyo na maging kalugod-lugod at kaaya-aya kayo sa paningin ng Diyos, no? Mag-practice na kayo nitong pagiging mabait or itong kindness na ito guys, kasi ito nga ay kautusan sa atin ni God. Kaya sana, no? Sana guys, no? Mapagbigyan natin si God kung ano man yung mga kalooban niya sa atin, kung ano man yung mga inuutos niya sa atin para tayo ay makatanggap ng reward sa kanya guys, no? Dapat talaga ay sundin natin kung ano man yung kalooban ng Diyos at kung ano man yung mga pinag-uutos niya sa atin guys, no? So yun lang naman yung aking ma-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone!